Tanggap naman ako ng mama niya. Pero nung nalaman niya na buntis ako, gusto niyang ipahulog dahil weeks pa naman daw. Pero nanindigan kami ng partner ko. After a month ay nagplano kaming magpakasal. Pero tinutulan din to ng mama niya na ikasisira lang daw ng buhay ko kapag siya yung napangasawa ko. 22 years old na ako at meron akong isang anak na lalaki. Meron akong ka-live-in partner na mabait, masikaso, masipag sa work at maalaga. Ang tanging problema ko lang ay ang aking biyenan. Malayo siya sa lugar namin at never din namang nakasama ng partner ko ang mama niya. Since nagkaroon na ng bagong pamilya ang mama niya. 20 years old ako ay nabuntis na ako at 23 naman ang partner ko that time. Nung hindi pa naman ako buntis ay boto at nagbibideo call pa kami ng mama niya sa group chat. Kasama si partner at mga kamag-anak ng mama niya. Nung una tanggap ako ng mama niya pero nung nabuntis ako ay doon na naging masama ang ugali ng mama niya. Gusto niyang ipahulog dahil weeks pa naman daw ang bata sa tiyan ko. Pero inayawan ko yon at umiiyak ako habang nagbibideo call sa akin ang binan ko at pinipilit niya ako. Nalaman to ng partner ko at pinagmumura niya ang mama niya at pinagsasabihan sa chat na wala siyang karapatan para ganunin ako. Tumigil ang mama niya kakapilit sa akin hanggang sa nagchat siya sa anak niya na kahit na piso raw ay hindi daw siya tutulong na ni isa sa anak namin. At wala daw kaming makukuhang tulong kahit na ano daw ang mangyari. Nagalit ng malala yung partner ko at sinabi niya sa mama niya na wala daw siyang pakialam kung hindi siya magbigay. At huwag idamay ang anak namin kasi walang kasalanan ang bata. Fast forward ay nanganak na nga ako at malayo pa yung sahod ng partner ko. Pero laking gulat namin na nagpadala ang mama niya sa partner ko ng 15K pang bayad sa lying in. Hindi ito tinanggap ng partner ko at ibinigay na lang sa lolo niya. Nahanda daw siyang magpakakuba at malubog sa utang, wag lang daw siyang magkautang na loob sa mama niya. Dahil alam niya na manunumbat ang mama niya sa amin. Gumamit ng ibang account yung mama niya at nakiusap sa akin na tanggapin ang pera at wala daw kaming maririnig na panunumbat. Umiiyak ang mama niya na alang-alang lang daw sa bata ay tanggapin na namin ang pera. Tinanggap ng partner ko yung pera pero 5K lang yung kinuha niya kasi 3 araw na rin kami sa lying in. Ang bill naman namin noon 4-3 lang kasama na yung newborn screening. Fast forward ay magbe-birthday na yung anak ko at walang-wala naman yung mama niya. Pero nagpadala siya ng 2.5 pandagdag daw sa gastusin namin. Tumawag uli siya at pinipilit na tanggapin ang pera dagdag gastusin sa unang kaarawan ng apo niya. Habang nagbibideo call ay pinakita ko ang kaganapan ng birthday ng anak ko at nung tinapat ko sa anak ko, biglang pinatay ng mama niya yung video call at auto-block ako. Sabi ng partner ko, hayaan ko na raw kasi baka hindi pa raw tanggap ng mama niya. Napapansin ko rin na sa tuwing nakikita niya yung picture ng anak ko sa GC nila or yung mga sinesend kong video ay binabaliwala at wala man lang siyang sinasabi kung kumusta na yung apo niya. After a month ay nagplano kaming magpakasal ng partner ko pero laking pagtataka ko dahil tinutulan ang kasal namin ng mama niya. Nagalit yung partner ko sa mama niya kasi bakit niya sinasabi na hindi kami karapat dapat maikasal. Doon ko pala nalaman na mas demonyo pala yung anak niya kaya pala iniligtas ako ng mama niya. Na kaya pala ayaw niya sa anak ko dahil ayaw niyang mapamahal sa bata. Meron palang record yung anak niya against women. Nakiusap sa akin yung biyanan ko na kung pwede daw ay hiwalayan ko na yung anak niya dahil masisira yung buhay at pangarap ko. Na kung siya lang naman daw yung mapapangasawa ko. Na nung una hindi ako naniniwala kasi akala ko sineset lang ako ng mama niya. Na para malayo yung loob ko sa partner ko until nangyari na nga. Birthday no ng kaibigan niya at umuwing laseng ang partner ko. Sinabihan ko siya na kung saan siya galing at gabing-gabi na. Pero bigla niya akong sinakal at inumpog sa lamesa. Minumura at sinisigawan na kung ano raw yung pake ko. Parehas daw kami ng mama niya na walang kwenta at nang iiwan at pinababayaan daw siya. Nanginginig ako at iniisip ko na bakit nadamay ako sa kung anong ginawa sa kanya ng mama niya. Hanggang sa tinawagan ko yung mama niya at nakikiusap ako na kung pwedeng puntahan ng anak niya bukas ng umaga at magpapaalam ako ng maayos at makikipaghiwalay ako sa kanya. Nang umagang yon na nag-iimpake na ako ng gamit ng anak ko ay dumating na yung mama niya. Natauhan yung partner ko at nagtanong kung saan kami pupunta. Sabi ko aalis na ako at gusto kong magkausap tayo sa harap ng mama mo. Nagulat siya noon at ang laki ng mata niya nang makita niya yung mama niya. Napaisip siya kung bakit andito yung mama niya na bakit nagpunta dito. Kinuwento ko sa kanya ang ginawang kademonyohan niya kagabi at pinakita kong lahat yung sugat ko sa leeg at bukol ko sa batok. Pero deadma siya na wala daw siyang maalala. Kinausap ko siya na uuwi na kami ng anak ko sa probinsya at magbabagong buhay. Hindi ko kayang manatili sa impyernong mundo mo na may binugbog ka na palang babae kaya pala walang nananatili sa'yo. Sa una ka lang mabait, pakitang tao at maalaga pero kung makalaklak ka ng alak ay nagiging jablo ka. Hindi ako pinanganak para bugbugin at murahin. Nagalit ako noon sa mama mo kasi gusto ko tang ipaglaban dahil tinututulan niyang lahat sa atin. Pero ngayon ay naiintindihan ko na dahil mas masahol ka pa pala sa nanay mo. Napaupo siya noon ng dahan-dahan habang sinusuntok ang mesa nang marinig niya sa akin yun. Humingi ng kapatawaran ng mama niya dahil sa sinabihan niya ako noon na ipalaglag yung bata. Na nabigla lang daw siya kasi ayaw daw niyang maranasan ng bata yung malademonyong impyerno. Kung sakaling mas pinili ko ang puso ko kaysa sa isip ko.
Na kumbaga kung magpapakamartir ako'y kawawa yung bata dahil magiging saksi siya sa mga ginagawa ng papa niya. Sa ngayon ay malaya na kami ng anak ko at napatawad ko na rin ang biyanan ko. At sa dati kong partner na laking pasasalamat ko pa rin at nabigyan niya ako ng anak. Balang araw alam ko maiintindihan din ako ng anak ko. Hindi ko kaya na makita yung anak ko na walang tatay pero mas hindi ko kayang makita yung anak ko kung paulit-ulit lang kaming mag-aaway ng papa niya. Aanhin ko ang lalaking masipag at madiskarte kung gagawin lang akong panchimbag. Sa unang pananakit magsisorry at maglalambing at sasabihin hindi na uulitin. Pero sa mga susunod na buwan ay uulit na naman yan. Na kasi nakaisa na at hindi na ako maniniwala na hindi mauulit yon. Itaga niya pa sa bato. Kaya sa mga babae na hanggang ngayon ay nagpapakamartir pa rin, itigil nyo na yan. Di gamot sa pasa ang pagmamahalan at mas lalong hindi matitigil ang pambababae ang pagmamahalan. Thank you Mami Len sa pagpili ng aking kwento. At sana'y maging aral yung kwento ko sa mga babaeng hanggang ngayon ay bulag pa rin sa pag-ibig. Letter sender, May. Agreed ako sa advice mo 100%. Na once nalapatan ka na at hinayaan mo at hindi ka pumalag, sunod-sunod na yan. Kasi pwede kayong lumaban at huwag magpaape para hindi maulit ang pang-aabuso. But in your case, may something sa partner mo. May sakit siya dun sa part na hindi niya alam yung nagawa niya sa'yo. And alam yun ng mama niya from the start kaya kanya pinipigilan. Na broken family sila siguro kasi naranasan niya rin yun sa ama ng partner mo. Na sana simula pa lang hindi na niya kayo sinuportahan. Na hindi na pinalalim pa. Yun yung totoong concern. Nabuti talaga hindi ka nakasal. Hoping and praying na stop na sa partner mo yung ganong cases. Lalaki ang anak mo, busugin mo ng pagmamahal at pangunawa. Saludo ako na nakawala ka at bumitaw unang lapat pa lang. Uulitin ko. Respect yourself enough to know when to walk away.